sa Gawa, chapter 16, verse 16, ay makikita po natin at mababasa po natin sa sulat ni Lucas na in-address niya kila Paul at Silas ang isang alipin na panayong sunod-sunod sa kanila papunta doon sa lugar ng panalanginan. At doon po, makikita po natin kung paano po siya nagpapalo kila Paul upang sa gayon ay makakita siya ng mga bagong teknik o mga bagay na makakapaglikom sa kanya ng malaking halaga o ng pera. At si Lucas ay in-address niya to bilang isang spirit of divination. Ibig sabihin po, ito po yung spirit na meron po siya ay yung seeking of knowledge. Ibig sabihin, pansariling kaalaman upang nang sa gayon ay gawin niya ito nga mapapagkukuhanan na kanyang ng salapi o ng malaking halaga o pera. O ibig sabihin, pinagkakitaan niya yung mga bagay na kanyang natutunan na bago. Nang sa gayon ay marami siyang makuhang maraming peras. At may remit niya ito sa kanyang mga amo. At dahil doon ay tungtuwa sa kanya ang mga amo. At doon, dahil doon sa encounter nila Paul, ay naroon po makikita po natin na laging sinisigaw ng alipin na to na tingnan nyo to mga taong to. Ito ay naghahayag na pagliligtas. At dahil doon, siguro lagi niyang ginagawa dahil sa pagpapalo-palo niya nila Apostol Paul, ay marami siyang mga bagay na supernatural na natututunan na bago mula kila Apostol Paul. At doon po makikita po natin na meron po siyang spirit of seeking of knowledge. At dito, sinabi ni Lucas na meron siyang spirit of divination. At makikita po natin doon sa ibang salita, sa ibang translation, na ang spirit of divination daw, ito po yung tinatawag na spirit of python o spirit of serpentine, spirit of ahas. Ibig sabihin, naroon po na sa kanyang buhay ay meron dahil po sa kanyang ginagawa, ay meron siyang ginagawang mga bagay na sa sarili niyang kaalaman ay doon niya nire-reveal kung sino talaga siya. Dahil po kung sino po ang gumagawa ng sariling kaalaman sa kanyang buhay, naroon po na kaaway siya na ating pong Panginoon Diyos. Meaning to say, kung hindi po galing sa Diyos ang kanyang mga natutunan sa lahat ng bagay, kanino galing yon? Ibig sabihin, galing yon sa oppose sa ating pong Panginoong Jesus o sa ating Panginoon Diyos. Sa Old Testament, meron doon, mababasa po natin yung isang halimbawa po na meron pong spirit of python o spirit of serpentine, spirit of ng snakes. At doon mababasa po natin na halimbawa din si Haring Saul na nag-consult sa isang kumakausap ng espiritu kung saan hindi niya na masyado siyang determinado para makausap si Propeta Samuel that time. Naroon na siya po, dahil hindi na po siya pinanahanan ng ating pong Panginoong Yahweh that time, ay naroon na umalis sa kanya ang Panginoong Yahweh sa kanyang buhay dahil sa mga bagay na disobedience sa kanyang buhay. At naroon po dahil po sa kanyang marubdob o pagpupursigi na malaman kung ano yung mga hula pa ni Propeta Samuel that time, ay naroon na ginangbala niya pa ang magpapahingang si Propeta Samuel. At mababasa naman natin doon kung paano po yung the whole story na kung paano po siya kumonsulta sa mga makukulam. Ganun din sa buhay ni Manase na nagsakripisyo ng mga bata habang siya po ay nagkukonsulta sa mga makukulam. Ganun din po sinabi sa Isaiah chapter 18 verse 19 to 20 na ang mga rebellious people daw ay mga tao na rebelde sa ating Panginoon Diyos ay kumukonsulta raw yan sa mga patay. Kumukonsulta sa mga makukulam, sa mga kumakausap ng espiritu o bumubulong-bulong o nagmamattering na mga espiritu. Ibig sabihin po, itong mga taong ito, sabi ni Isaiah, ay mga rebelding tao daw. At dito, si Lucas, in-address niya to o ginamit niya itong spirit of snakes sa mga taong ito, hindi lamang po that time, kundi po sa atin, no, sa mga panahon ito, mararanasan po natin o madidiscern po natin yung mga spirit of snakes. Magi sa churches at magi sa bawat ginagawa natin at sa bawat bagay, saan man tayo pumunta sa ating community, sa ating buhay, ay naroon po na siya po ay umaali-aligid sa ating buhay. Kung hindi po tayo nagbabantay po sa ating pong spiritual life. Dito makikita po natin kung sino po itong spirit of snakes na meron po. Unang-una din daw, ang spirit of snakes daw ay meron po siyang nagmo-motivate po siya ng pansarili niyang interest. Ibig sabihin po, sa kanyang buhay, sa lahat ng kanyang ginagawa, ay importante na nakasentro siya sa isang istorya na sa gayon ay sa kanyang sarili lamang ay upang maiangat siya sa kanyang ginagawa. Nang sa gayon ay mapapurihan siya sa sarili niya lamang. Ibig sabihin, narito yung pagiging self-focus niya. Nang sa gayon ay
siya po ay mapalakpakan o ma-praise ng mga tao sa kanyang mga ginagawa. Pangalawa, ito po ay lagi si Spirit of Python ay lagi pong nagde-demand ng attention niyan. Ibig sabihin, na ang gusto niya ay laging na me first na tinatawag. Ibig sabihin, ako muna, bago sila. Ako muna. So, wala dito yung tinatawag na humility o yung tinatawag po na humbleness sa kanyang buhay. At naroon po na laging naroon yun sa tuktok ng kanyang ulo, yung pagmamataas sa kanyang buhay. At dahil doon, na-address siya bilang laging nanghihingi ng attention. Kung wala nang pumapansin sa kanya, na gagawa siya ng magagawa na paraan upang siya po ay magkaroon ng tinatawag na attention po sa kanyang buhay. Ibig sabihin po, sa lahat po ng bagay na kanyang gagawin ay ang gusto niya ay yung pagiging self-praises ang gustong nais niya po lagi sa kanyang buhay. Ganun din po, pangatlo, siya po ay gusto niya laging nasisin. Ibig sabihin, ang gusto niya lagi ay napapakinggan siya sa lahat ng kanyang mga sasabihin. Ibig sabihin, huwag mong binabaliwala, kundi magkakaroon siya ng threat laban sa iyo. Ibig sabihin, sabi po rito, kapag po ang isang tao ay pinapanahanan ng masamang espiritu, naroon sa kanyang bibig lagi ang mga bagay na makakapag-deceive sa isang tao. Ibig sabihin, kapag ang spirit of snake sa isang taong ito ay nasa sa kanya, at tandaan po natin na siya po ay laging pinapahanan ng espiritu ng backbiting sa kanyang buhay, lying, deceiving, ang lahat ng bagay na yan, na mga karakter na yan ay meron po sa isang taong ito. Dahil sa nais niya po na lagi siya mapakinggan, ay hindi po siya tumutuon doon sa tinatawag na wisdom na meron po sa ating Panginoon Diyos. Dahil doon, hindi niya mararanasan yung tinatawag na grace na ating pong Panginoon Diyos. At syempre, ang gusto niya itong laging espiritu ng snake na to sa taong ito ay magkaroon siya ng position o importante o control sa iyong buhay na sa gayon ay siya po ay laging masunod mo sa nais na gusto niyang gawin para sa iyo. Minsan, nagko-coach din to, no? Pag nagko-coach siya sa'yo, ibig sabihin, ito ang gawin mo, huwag mong ganyan. Marami siyang demanding. Katulad ng sinabi ko kanina, ang hanap niya ay laging demanding attention. Ibig sabihin, gusto niya laging self-focus siya. Ibig sabihin, siya ang laging masunod, hindi ang kalooban ng Panginoon Diyos na ating pong sinasamba. Sa huli, madalas, lagi siyang involved sa pera. At doon, sa lahat ng kanyang ginagawa, kasi ang pera, alam naman natin, magmula pa sa buhay ng mga Hudyo na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, alam natin na ang pera po, kapag ang pera mo ay galing sa masama o na-involve sa isang corruption, tandaan po natin, kung ito may dumami, nagkakaroon ka ng kapangyarihan upang gawin ang lahat ng bagay para sa iyo. Sa gayon, masunod mo yung nais mo at naroon yung kagustuhan mo ang yung nasusunod na lang. At doon niya, in-address po ng ating Panginoong Hesus kung saan dati siya po ay gumagawa ng mga himala, mga bagay na nung panahon na siya po ay lumakad dito sa ating mundo, nagpapakita siya ng mga pagpapagaling, ay naroon po na nadatnan niya ang mga Hudyo na isang corrupted na lugar that time. Maging yung mga Sanhedrin, naabutan niyan na totally corrupted yung lugar na yan. Pero thankfully, dahil sa kanyang pagsasakripisyo sa lahat ng bagay, naroon po na sa ating lahat ng kasalanan, sa kanyang dugo na dumaloy sa mundong ito, napatawad tayo, no? At binigyan tayo ng pagkakataon upang makalapit at meron tayong direkta na makakatawag po sa ating pong Panginoon Diyos. At dito makikita pa natin si Lucas na ibinigay niya yung attitude ng Spirit of Python. At siyempre sa atin pong spiritual life, importante po yung discernment sa ating pong buhay. Minsan po kasi napapansin pa natin, hindi na tayo guarded o hindi na po tayo protektado ng ating pong panalangin dahil po marami tayong mga kabisihan minsan sa buhay. At minsan, nakakalimutan na natin na may mas mahalaga may mas importanteng kahalagahan pa o mas mahalaga pa higit pa sa buhay na ito. Ibig sabihin, kung tayo po ay makaka-discern o lagi po natin dinidiscern sa ating buhay, kung ating pong ang espiritu natin ay laging open sa ating Diyos, sa kanyang espiritu, ay naroon po na lagi po natin kumprontahin natin sa panalangin.
etong spirit of python na ito sa ating buhay. Nang sa gayon, malaya tayo at mananagumpay sa lahat ng pinapagawa sa kalooban ng ating Diyos. Tayo manalangin sa ating Panginoon Diyos. In the name of Jesus, I ask, I command, whatever serpentine spirit attacking to this person's lives, sa kanyang ginagawa sa church, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay, i-renew the fire of God, which was at anumang kumukontrol sa kanya, kinukontrol siya ng spirito serpent din ito. Kaya umayas ka sa taong ito, sa mga spirito, umayas ka sa taong ito, sa gayon malaya siya pa pero sa ay kumain lahat ng bagay nakakapagpabigay sa kanya na dahil sa serpent din na ito tao palayain mo, hindi mo siya ng palayaan na sa gayon ay siya po na may enlightened sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya sa just go in the wills of Satan sa tao. In the name of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, we rebuke all these spirits, serpents sa tao ko. And na po pumupunod sa tao ko. Sa gayon, masunod, matupad, pinapagawa ng Panginoon Diyos. I ask in the name of Jesus, mamalayain ito, napahalan, napahirapan ng serpentine spirit sa tao. Napalayas kita sa dito, serpentine sa tao ito. Na lumayas ka sa tao na wala kang karapatan. Dahil hawak siya ng Panginoon Diyos. Ikaw, serpentine spirit, ay umalis ka. Tusan ko sa pangalan ng Panginoon Diyos. Wala kang karapatan. Spirit of Satan, get out in this person's life. Yeshua's name. And all these people be released by the fire of God. Ma-release mananay spirit sa taong ito. Yes, man, the Lord Jesus Christ. Be free, maging malaya sa serpent ito.